Napasyal kami ng aking asawa sa isang napapabalitang cashless hospital. Dito yan sa Mindanao. Sa lugar tulad dito, maalala ng tao kung gaano kahalaga ang kalusugan. Ito rin ang panahon ng assessment. Kung paano natin hinanda ang mga posibleng maiwanan natin sa buhay. Brave, courageous, sa pananampalataya na kay Kristo Jesus. So yung faith na yun ay manggagaling sa Panginoon. At ang commandment niya kay Joshua, kay Moses, and to others, be of good courage. May mga challenges kayo sa mga ginagawa ninyo, trials. So ang sabi ng Panginoon, be of good courage sa Psalm 37. Ay, saka na pala ako. And He shall strengthen your heart. So, hinihintay ng Panginoon yung effort mo, yung initiative mo, and then, tsaka siya mag-action. Ang tanong, handa ka na ba? Handa na ba sila? Kailangan ko maging matatag, maging matapang. Saan ako? Bato? Diyan? Sa malakas? I'm advised to step on the stone. Seeing it's drawn by a strong current of water, I feel reluctant out of fear that I may stumble and fall. But if I really want to cross the other side, I have to believe with courage in my heart that I can. So kapit ka lang sa matatag na bato, yan si Jesus. Welcome sa playground ng mga anak namin. Ito ay lumang bahay kung saan sila gumawa ng tahanan para sa kanilang alagang mga manok. At kanilang alagang kambing. Dito natututo silang i-figure out kung ano ang kanilang mga kailangan. Paano gawin na masolusyonan. Kasama na doon ang panahong ilalaan at usaping pinansyal. At maging handa sa mga posibleng pagkakamali. Kalawaksan! Ha! Lagari. Lockdown kayo. Lagariin nyo na lang. At kung magkamali man, hanap ng ibang paraan. May sobra kasing kawayan. Ayun. Finally, na-figure out din. Papas na. Di rin kaya madali gawin yan. So tayo ay kumain muna. At tikman ang dala-dala na watermelon ni Oliver. Meron? May meron na. Oh. Tignan niyo. Anong ebidensya? Dito. You can hide. Ang buto nasa ilong. Under your nose. Daming ano. Marami yan ba? Apat.
Sana matamis na, kahit maliliit. Kinakaano ka krap-krap mo. Unahan yun kahit Ito ay ilang bunga lamang ng watermelon na sadyang napabayaan. Pero sa tamis, talo pa ang mga nabibili sa labas. Sabihin nating, iba pa rin ang nagtanim. You follow me? Jesus picked this number we owe a lot more just to show that it would be impossible for him to pay the debt. When he says, forgive me and I'll pay back. To show that it doesn't matter how much you owe. You need 160,000 lives. And still you don't pay back. Because you need to survive meanwhile. You follow me? And Jesus says, it's impossible to pay back. Hi, Jean. Padadehin mo si Kim, ha? In preparing our children, we can only do our best and let God do the rest.